Matapos ang malakas na paglindol sa loob at labas ng bansa, nakahanda ba tayo sakaling tamaan tayo ng malakas na pagyanig? Alamin natin ang mga dapat paghandaan kasama ang spokesperson ng Office of Civil Defense, Director Chris Bendio. Director, good afternoon po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Music Marge, Asset Dale, good afternoon po. Sir, ano po ang initiatives ngayon ng OCD para makatulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa Myanmar at Thailand? This morning, Yusek, nagpadala na po tayo ng ating Philippine contingent. Ito po ay binubuo ng 90 strong na personnel comprised of our Armed Forces of the Philippines mula sa Army, pati po yung ating Bureau of Fire Protection, ang ating MMDA, of course po mula sa ating Department of Health, pati na rin sa Office of Civil Defense. Meron din po tayong private sector participants na meron pong expertise sa mga collapsed structures po. Director, ito pong 90-man contingent na pinadala sa Myanmar, gaano katagal ba yung magiging stay nila or yung magiging what do you call that, duty nila to help doon sa Myanmar? The initial plans po, the original plan is for them to stay until April 12, no? Kaya lang po, base sa mga magiging resulta na rin ng kanilang operations, it can be extended. Ito po ay magiging depende sa magiging request din po ng Myanmar dahil hindi rin po talaga natin masasabi kung ano po yung magiging resulta ng ating operations at kung kinakailangan pa po ng dagdag na araw upang manatili ang ating Philippine contingent. Sir, paano po sinisiguro ng OCD na handa ang local government units at mga community para sa sinasabing the big one na magnitude 7.2 na lindol, lalo na sa mga lugar na malapit sa West Valley Fault? Napakaganda po nung tanong nyo, Yusek, no? At kung pwede po nating himayin yung paghahanda, binabanggit po ni Yusek Ariel Nepomuceno na patungkol sa response readiness, dito po papasok yung ating mga ginagawang nationwide simultaneous earthquake drill na ginagawa po natin quarterly. Yun pong ating orientation sa ating mga local disaster risk reduction management office all the way to the barangay level. Yun po yung ating response readiness na preparedness na ginagawa po natin, no? Ganun pa man, pinapaalalahanan din po natin yung kabilang aspeto naman po ng preparedness. Ito pa yung bago pa po dumating ang sakuna, no? Ito po yung ating disaster preparedness. Dito po tayo kinakailangang mag-catch up. Marami pa po tayong kailangang habulin dito. Dahil yung mga very basic po, no? Halimbawa, yung ating pagsunod sa National Building Code, ito po ay kailangan nating sundin at i-check, no? Kung talaga bang nasusunod ito. Dahil yung resilience po ng structures ay dito po nakasalalay. Mawawalan po ng saysay ang ating pagdaduct, cover at hold na ginagawa natin sa earthquake drill kung yung mga gusali at mga building natin ay magko-collapse din po, no? Dahil ito po ay hindi sumunod sa building code. Kung kaya't kami po ay natutuwa sa panawagan na rin po, no, ni Yusek Claire Caso the other day na mag-imbestiga po ang ating mga local government units patungkol po sa pagsunod sa building code. Sir, sa tingin niyo po ba ay sapat na ang mga kasalukuyang polisiya at regulasyon para sa pagpapatibay ng mga bahay at gusali laban sa malalakas na lindol? At ano pa po ang dapat gawin para mapabilis ang proseso ng retrofitting? Sa amin pong palagay, sir, no, at base na rin sa paliwanag sa amin, ito pong mga metro, itong mga metrics sa ating building code, kapag ito po ay sinunod, magkakaroon po ng resilience ang ating mga estruktura patungkol sa lindol. Ganun pa man, kung in terms of polisiya ang ating tanong, tingin po namin ito ay sapat. Kaya lang po, yung pong pagsunod dito, no, tingin po namin ito ang kailangan nating i-improve dahil po yung pag-i-issue natin ng building permit, yung pag-i-issue po natin ng occupancy permit, kailangan po nating siguraduhin, no, na naaayon po talaga ito sa building code at naaayon din po sa planong isinumite. Kapag dito po nagkakaroon tayo ng pagsushortcut na nalalagay po sa alanganin at panganib ang ating mga sarili at ating mga pamilya sa pagdating po ng sakuna dahil po yung resilience ng istruktura ay nakasalalay po sa ating pagsunod sa building code. Sir, speaking of building codes nga po, no, paano po nakikipagtulungan ang OCD sa mga developers para masiguradong sumusunod sila sa building code at tamang engineering standards ang pagtatayo ng mga buildings o kanilang mga bahay?
Diyan po papasok, ma'am, no? Tandaan po natin, membro po ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang Department of Interior Local Government, no? At sa pamamagitan ng membership na ito, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon magkaroon ng dialogue with them na baka pwede po sila magkaroon ng mga issuances to remind our local government units, lalong-lalo ng ating mga local building officials, to ensure proper implementation of the occupancy permit, yung ating mga pag-i-issue ng construction at building permit, na ito po talaga ay naaayon sa ating building code, no? Pangalawa po, meron po tayong council. In fact, we will have our full council meeting tomorrow, and ito po mga bagay na to ay tatalakayin po natin. Kung meron po tayong pwedeng gawing proyekto, kasama na rin po di siguro ang iba pang mga pribadong sektor, para po mapabilis natin yung retrofitting, no? Maibahagi ko lang po, sa Japan po, ang kanila pong mga ospital, 100% po ay retrofitted na. Ang kanila naman po mga paaralan, nasa mga 80% of these are already retrofitted, no? So, in terms of resilience to disaster, masasabi po natin talaga pong marami-rami pa pong pagka-catch up ang kailangan gawin ng ating bansa. Director, bukod po sa patuloy na isinasagawang simultaneous earthquake drills, paano pa po pinapalaganap ng OCD ang impormasyon tungkol sa earthquake preparedness hanggang sa malalayong lugar? Meron po tayong mga programa, no? Meron po tayong hashtag Panatag Pilipinas. Ito po ay mga series ng mga maikling video, no? Kung ano ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos po maganap ang mga sakuna at mga lindol, kagaya po ng lindol. At ito po ay ina-upload natin sa ating website, sa ating pong channels. At ito naman po ay binabahagi natin sa ating mga kababayan. Bukod pa po dito, meron din po tayong mga local coordination, no, sa ating mga local disaster risk reduction management offices. Yung pong ating accreditation na ginagawa sa ating mga private groups na nagvo-volunteer. Yung ating pong pag-iikot sa mga paaralan para po magkaroon din sila ng sarili nilang mga earthquake at fire drills. At bukod po dito, syempre po, no, meron din po tayong strategic communications, meron po tayong civil defense in action, na kung saan ang mga pillars po ng disaster management and mitigation ay pinapaalam po natin sa publiko magmula po sa disaster preparedness and resilience, sa ating disaster response, pati na rin po sa ating rehabilitation. Sir, paano naman po natin sinisiguro ang magiging kaligtasan naman ng mga informal settlers na karamihan ay nandito sa Metro Manila? Tama yan, Yusek, no? In fact, that is one major exposure that we are really carefully studying, no? Meron po tayong tinatawag na Oplan Yakal, kung saan po tinitingnan po natin ang ating buong bansa at ina-identify po natin to into quadrants, no? At kung saan meron po tayong mga evacuation centers na itatayo kung sakaling mangyari man itong ganito kalakas na lindol, kung saan maaari pong pumunta ang ating mga kababayan, itong ating mga informal settlers. Maidagdag ko lang po, ako rin po ay bahagi ng technical working group na nagbalangkas ng implementing rules and regulations, yung tinatawag po nating Ligtas Pinoy Center Act, no? Ito po ang batas na nagmamandato na ang ating mga cities at municipalities ay magkaroon ng evacuation center. At ang isang salient feature po nito, ang requirement po ng Ligtas Pinoy Center ay ito po ay dapat makaka-withstand, no, ng magnitude 8 na earthquake. So ganun pa naman po, alam po natin magko-construct pa po nito, itatayo pa lang po ito. Sana po talaga ay ma-expedite po natin ito, no, at nang sa ganun makadagdag po tayo ng mga buhay na ating maililigtas at makabawas naman po sa mga mapipinsala. Director, talking about long-term, ano po yung long-term strategy ng OCD para mas maging handa sa malalakas na lindol ang ating bansa? Yes, sir. Yung pong ating nabanggit na Ligtas Pinoy Center, that is one long-term aspect also kasi pinaprioritize po natin dito ang mga cities at municipalities na talaga pong mataas ang exposure sa hazards, kagaya po ng lindol, pati na rin po ng bagyo at ng mga landslides po, no? Ikalawa po, yung pong ating partnership, kagaya po nitong nangyari sa Myanmar, no? Meron po tayong tinatawag na One ASEAN, One Response. At yung ating pagiging membro sa ASEAN, dito po nagkakaroon tayo ng coordination. Ito po yung AHA Center, yung ating ASEAN Humanitarian Assistance Coordination Group, no? Na kapag meron tayong isang membro ng ASEAN na nagkakaroon ng ganitong sakuna, nagpapadeploy at nagpapadala po agad iba pang mga membro doon sa apektadong bansa. So yung pong ating pagpapatagal at pagpapalakas sa relasyong ito, yan din po ay isang long-term goal dahil alam naman po natin, hindi po kakayaning pasanin ng isang bansa, no, yung ganito katinding sakuna. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Chris Bendio, spokesperson ng Office of Civil Defense. Salamat po sa pagkakataon. Good afternoon po.